80,000 kilometer guys, oh, ang tinakbo. Nagkaganito na ang kanyang belt. Muntikan nang hindi umabot dito sa shop. So isang maling apak niya lang sa silinyador to, tiyak na mapuputol na. At pagka naputol ito guys, malaking problema. Maputulan na lahat, wag lang ang timing belt. Bakit guys ayaw ng ibang mekaniko na magpalit ng belt ng ganitong mga EcoSport o ng mga Ford? Ang dahilan guys ay walang timing ang mga Ford. Kaya mas mahal ang pagta-timing o paglalagay ng timing belt, pag-install ng timing belt sa ganitong mga Ford, halimbawa sa mga EcoSport, kasi walang timing. Kailangan mo pa ng special tools bago mo magawa ang ganitong klase ng makina. Kasi guys, kung wala kang special tools at wala kang karanasan sa pagta-timing ng ganitong Ford, ay mahihirapan ka. Ipapakita ko yung special tools na ginagamit. Ayan, oh. Ito yung special tools na ginagamit. Isasaksak mo dyan sa camshaft para magpantay. Ibig sabihin yan yung timing yan. Dito naman sa baba, o dito sa pakita ko rin sa inyo. Ito yung special tools na isinasaksak mo dito para maging sakto yung timing. Ito yun, itong special tools na ito. Tapos ito, dito sa may baba, sa may pulley niya, yung pulley niya guys, mapapansin nyo yung pulley niya. Ano yung napapansin nyo guys sa pulley niya? Hindi siya pangkaraniwang pulley. Wala siyang kunya. So walang kunya, walang timing. Pag nagkamali kayo dyan, hindi nyo na maita-timing. Sira ng makina pag wala sa timing. Ito guys, oh, may isinasaksak dito nakasama sa special tools. Ito yung magpapakita ng timing niya, kung sakto yung timing. Yan. Ito pa yung mga ibang kasamahan niyan, special tools. Ginagamit yan para dito lang sa Ford, especially sa Ford. Kaya ayaw ng iba ang Ford kahit magpalit lang ng belt, dahil nahihirapan nga sila. Yung iba lang naman nahihirapan nga, lalo yung mga baguhan lang rin na katulad ko, nahihirapan sa pagta-timing ng Ford. Kaya kung sisingilin kayo guys ng mas mahal dahil sa pagta-timing ng Ford, alam nyo na po yung dahilan. Dahil mas mahirap ito gawin compare sa ibang mga sasakyan.